siyempre dapat nandun yung agaran, yung sense of urgency ba na alam mong may problema, dapat ang inilalahad mo sa SONA kung sino-sino na yung mga nakinabang. Alam mo na dapat by this time kung sino-sino, anong mga proyekto yung hindi talaga nagmaterialize. Ilan dito yung ghost projects lang at kung magkano talagang pera ang nawala, ninakaw o nasayang sa mga proyekto na to. No? So, hindi ko yun nakita. No? Parang ang nangyari is inantay pa yung SONA para i-announce na magkakaroon tayo ng pagsisiyasa tungkol dito. And you know, it will take time. Sa narinig mo na mahigit isang oras na talumpati ng Pangulo, iniasahan mo na ba yung mga nabanggit niya dahil kapansin-pansin na yung paglabas niya lately no, sa ground at yung mga iba't ibang mga programa, no, mga months or weeks before po ang SONA ay kasama doon sa kanyang nabanggit sa kanyang talumpati, Prof? Yes, actually, no, ito naman yung mga inaasahan natin na talagang lalamanin ng kanyang SONA, particularly itong mga usapin tungkol sa agrikultura, transportation, usapin tungkol sa disaster resilience, usapin tungkol sa health, infrastructure, and in the state of the economy in general. And this is something that we expected. And siguro ang magandang tignan lang dito, no, yung panimula ng kanyang SONA kasi is more of an admission doon sa kakulangan or hindi na itawid ng mga serbisyo, no. Binigyan din niya rito na yung nakaraang halalan ay kinilala kung saan talagang merong mga pagkukulang, may pagkadismaya ang taong bayan doon sa mga inilalatag na serbisyo ng pamahalaan. So merong merong pagpapakita na yun nga, may admission ng kakulangan at kaalinsabay nito, no, ipinakita rin niya yung programa, no, at mga polisiya. Siguro mas maganda lamang kung kasabay nung paglalatag niya ng mga bagong inisyatiba. Siguro mas okay kung nabigyan diin din kung alin sa mga nagdaang mga pangako, alin sa mga nagdaang mga binitawang inisyatiba ang naisakatuparan na, alin dito yung hanggang sa ngayon nakabinbin pa at hindi pa nasisimulan, ano, para kasi mahirap yung kagaya ngayon, ano, ang dami na naman yang nilatag na mga bagong pangako pero hindi naging malinaw kasi kung alin dito sa mga ito yung kung naisakatuparan na. So I think mas maganda kung may infographic sana, no, na pagpapakita dito. Well, anyway, yung mga ibang inaasahan natin, ano, like the online gambling, hindi niya nabanggit, no. And siguro maganda rin naman na yung panghuli niya, okay, na siyang parang naging highlight ng kanyang talumpati was about the flood control, no, the projects that never materialized and became a reason for many corrupt and graft practices, particularly because we invested billions and even I think trillion of money para dito sa mga flood control programs na to na mukhang nadiskarila, no, and ang stance ng Pangulo rito I think it's more of gusto niyang panagutin itong mga government officials na dawit o sangkot dito, which I think is good, no? Pero of course, ang titingnan natin dito is kaya ba tong itawid, no? Kaya ba tong gabayan ng sapat na aksyon at implementasyon, hindi lamang itong optics at hindi lamang itong mga palakpakan na narinig natin. Yun yung mas magandang tignan natin siguro sa mga susunod na araw.
Opo, meron po ba kayong napansin kung ito bang kanyang mga nabanggit na mga accomplishment ay nakalinya pa rin doon po sa kanyang mga ipinangako noong panahon po ng kampanya bago ang 2022 presidential elections? At ito rin po ba ay alinsunod din doon sa kanyang mga ipinangako nung una at pangalawang State of the Nation address, Prof? Or panibagong hakbang ito para magkaroon ng laman? Dahil kung mapapansin natin, kung hindi yung mga nakalipas na mga buwan na kanyang mga siya mismo, no, nandun na siya sa ground, mas naging visible siya, ano kaya ang magiging laman ng kanyang SONA ngayong kaninang hapon kaya? Yeah, actually, no, may mga ano naman, may mga masasabi natin na nagawa naman, no, na isa katuparan, and I think may mga datos din naman, ano, na pumapatungkol dito, no. Pero ang siguro tignan natin dito, no, yung isa sa programa niya is actually about agricultural self-sufficiency. Siguro ang pinaka nakikita ko na natupad naman dito, no, itong pagsasagawa at pagkakaroon natin ng mga farm to market roads at yung pagdidistribute ng mga land titles, no, for agrarian reform. And siguro itong pagkakaroon ng sabihin na nating mas solido na pamantayan regarding controlling the inflation, ano. So siguro I think the government should also be given due credit naman dito sa mga accomplishments na to. Although I would say it's still far from being very commendable dahil nga ito namang mga numero na to kumisan ay syempre statistika at maaring hindi naman nararamdaman ng mga nandun talaga sa laylayan, ano. So yung ultimately kasi it's the trickling down effect of development and progress that should be inclusive and that should be felt by everyone in the society, especially those that are in the marginalized sector, no. So I think magaganda naman din yung kanyang mga nabanggit, particularly sa education, health, and transportation. But then again, syempre iba yung retorika, no, iba yung binabanggit, iba yung messaging, iba yung naratibo doon sa aktual na mangyayari. At yun nga, no, mahalaga kasi, no, sana sa bawat SONA na magkaroon sana tayo ng template na kung saan, kung ito yung inilatag ko sa inyo nung nakaraang taon, okay, hindi ko naman sinasabi na dapat yun lahat may sakatuparan, pero magkaroon lamang tayo ng pag-uulat, no, na mas detalyado na alin na rito yung nagawa na, alin na rito yung nasa planning stage pa rin, alin na rito yung talagang hindi na natin may sakatuparan, para yung expectations ng ating mga kababayan hindi masyadong hindi masyadong mawala o masunog kung sakali man na nagbibigay tayo ng mga ganitong mga pangako, no. Kasi ang hirap pagka syempre sa kampanya ang inilalatag natin pangako. Ngayon na nanalo na, nasa kanya na yung mandato ng majority ng mga Pilipino na bumoto noong 2022, tapos pangako pa rin ang ibibigay niya, no? So I think siguro it's really high time na tayo rin bilang mga mamamayan maging mapaningil, no, doon sa mga binibitawan na salita at pangako ng ating Pangulo. Dito po sa 20 pesos na bigas, lubusan na ba niyang naisakatuparan na ito? Or may kulang pa? Kasi nabanggit niya kanina, maglalaan po ng mahigit 100 bilyong piso. Pero hindi malinaw kung ito ba'y kagaya na rin ng mga nabibili at accessible agad ng ating mga kababayan na pagpupunta ka ng palengke, available agad yung 20 pesos na bigas. Ang nabanggit lang niya, maraming mga kadiwa centers at marami ding mga tindahan sa tulong ng mga lokal na pamahalaan at dito magiging available po yung 20 pesos na bigas, Prof. Kasi kung selective pa rin, ano, at kung ito pa rin ay ma-access lamang sa piling mga pamilihan, especially doon sa mga sabihin na nating mga sangay ng ating pamahalaan na
pagpapakalat nito, ibig sabihin hindi pa rin ito kabilang doon sa ating merkado, no. So kumbaga parang it's still on a parang selective mechanism, no, na kung saan meron lang talagang mga piling pamilihan nito, no. So in that case, syempre yung access is diminished. The reach, no, particularly of the masses, is also compromised, no. So pero kung itong 20 peso rice na to, talagang makikita mo siya in every nook and cranny of the country, kahit sa mga maliliit na nagtitinda ng bigas, and we could say that the promise has been fulfilled. But for as long as it is still going to be available only on select stores, especially those that are being run by the government, I think papasok pa rin siya doon sa kumbaga parang preferential trade mechanism ng ating pamahalaan, dahil nga isa to sa priority pero hindi naman talaga siya tanggap doon sa kumbaga sa mainstream market ng ating bigas. Bago lang si partner MJ, Prof, isa din sa mga tumatak sa SONA kanina ni Marcos Jr. ay yung sa huling bahagi, yung kanyang banat doon sa mga nanamantala, no? Dahil kung maalala mo, nitong nakalipas pa niya na SONA, nabanggit niya doon yung mahigit 5,000 na mga flood control projects, at dito nga parang inamin niya na nagkaroon talaga ng problema, na mayroong korupsyon na involved. At dito ay nagkaroon ng standing ovation sa kanyang matapang po na mga pahayag, no? Lalo na kaharap niya yung mga mambabatas. Pero hindi po ba parang naunahan ang mga mambabatas na parang inamin nga ng Pangulo na mayroong problema doon sa pinagmamalaki nila noon na mayroong flood control project? Kasing malinaw nga na nagkakaroon po ng mga kaliwat ng mga pagbaha, at dapat nga matapos yun, ito'y question ng ating mga kababayan, nasaan na yung mga flood control projects, pero hindi ito naimbestigahan doon sa Kamara. Nag-isang taon na matapos yung kanyang SONA na nagmalaki po siya doon sa flood control projects, Prof. Yeah, tama po yun, ano? And ito nga rin ang medyo naging pagpuna ko doon sa kanyang marching orders, no, sa DPWH na magsumite sa kanya ng listahan, no, ng mga flood control projects, kung ano na ba yung status nito and all. I really can't fathom, no, how the president will not have access, or at the very least, a comprehensive listing of this flood control projects, when in fact there are billions and billions of pesos that were funneled for this. At alam ng Pangulo na may problema to, no, for a very long time. I couldn't help but to be dismayed over the fact na bakit ngayon niya lang hinihingi, no? Bakit ngayon lamang niya nire-require na magsumite ng listahan sa kanya, no? And ito pa sa SONA pagagawin, ano? And para sa akin kasi, siyempre dapat nandun yung agaran, yung sense of urgency ba, na alam mo may problema, dapat ang inilalahad mo sa SONA kung sino-sino na yung mga nakinabang. Alam mo na dapat by this time kung sino-sino, anong mga proyekto yung hindi talaga nagmaterialize, ilan dito yung ghost projects lang, at kung magkano talagang pera ang nawala, ninakaw o nasayang sa mga proyekto na to, no? So hindi ko yun nakita, no? Parang ang nangyari is inantay pa yung SONA para i-announce na magkakaroon tayo ng pagsisiyasa tungkol dito. And it will take time.